before mag-2025, I think makakaabot or malalampasan natin yung bagong all-time high. Hindi ko masasabi kung aabot ba tayo ng 100, 120, but mas confident ako na magkakaroon tayo ng all-time high. Dahil na based on my TA na hindi naman ako gano'n ka-expert, nakikita ko medyo nasa upside tayo ngayon. Where are we now in terms of yung sa Bitcoin cycle? Do you think may upside pa ba tayo na papalo tayo ng mas mataas pa, or 73K level yung pwedeng abutin ng cycle na to? Honestly, no, personal opinion ko lang, personal view ko lang to. I think magkakaroon tayo ng bagong all-time high probably by the end of this year. As in before mag-2025, I think makakaabot or malalampasan natin yung bagong all-time high. Hindi ko masasabi kung aabot ba tayo ng 100, 120, but mas confident ako na magkakaroon tayo ng all-time high. Dahil na based on my TA na hindi naman ako gano'n ka-expert, nakikita ko medyo nasa upside tayo ngayon. Right. Based on your TA, or what we call technical analysis, ano yung Yes. na-project mo? 100,000 ba to? 150,000 ba to? Or 80,000 ba to? Enlighten us with that, yung sa based on your projection. Mahirap kasi mag-predict, no? Kasi usually, every time na nag-predict yung mga tao, parang most of the time, di naman accurate eh. Ang masasabi ko lang talagang confident na prediction ko is it's a new all-time high. Probably abot tayo ng 80, 85. Medyo baka mahirap umabot ng 100. For sure, may malaking resistance dun sa 100. But hopefully, no? Hopefully malampasan natin yung 100. But mas confident ako na sa around 85 to 90 siguro. Right. You mentioned technical analysis, and yung maganda sa technical analysis, that skill can be used sa crypto, it can also be used sa stocks and other things. Yung sa basis mo nung sa 85, kasi again, when you say a number, hindi naman gospel truth na it will happen, but it can be a projection. If I may ask, kasi there are people here who are interested na matuto mag-technical analysis. Ano yung nagiging basis mo sa technical analysis? Anong mga indicators ba? Trend lines, support, resistance, moving average? Ano yung mga tinitingnan mo para at least for those people who are interested to be like you, an enthusiast, or kahit ayaw mo magpatawag ng expert, they can be inspired sa journey mo. Okay, so in terms of TA, again, hindi ako magaling mag-TA. I'm more of a fundamentals kasi talaga ako. Ang TA ko is very basic lang. So, yan, moving average, RSI, yung trend lines, yung mga chart patterns, doon lang naman ako lagi nagbe-basis eh. Like bullish flag, bearish flag, double bottom, double top, mga ganun lang naman. Very basic. At least, kumbaga, for me kasi, hindi mo naman kailangan maging expert sa TA, pero at least mas maganda if meron kang basic knowledge para alam mo if it's time to buy or if it's time to sell. So it's a good combination of that with fundamentals. With fundamentals, alam mong bullish ka or bearish ka. With TA, kahit basic man lang, at least alam mo kailan ka papasok or kailan ka magbebenta. So yun lang, the usual popular indicators lang naman lagi kong ginagamit din. Right. Yeah, thank you for sharing. Ano yung mga, like, at least dun sa mga sinabi mong indicator, di ba, may chart patterns ka. I'm sure baka may nakikita ka minsan head and shoulders, mga inverted head and shoulders. Ano yung mga favorite mo pag nakita mo, ito yung chart pattern, mas highly likely, parang mas based on your experience sa TA, mas nagkaka-come to pass. Kasi iba-iba yan di ba? Kasi minsan may mga favorite tayo, rounding bottom, ano tayo, head and shoulders. Ano yung mga ganun mo na parang medyo naging favorite mo? Or at least it gain you more money dahil yun yung naging basis ng chart pattern mo? Okay, so wala naman akong favorite na wala naman akong favorite na pattern or indicators, pero para sa akin ang pinaka effective for me is yung trend line. Yung trend line kung yung mga fourth wave, third wave, mga ganun. So again, di ako expert pagdating sa TA. Inuulit, lagi ko sinasabi yung simula pa lang.
Yun na yung ano ko, lagi ko nakikita ang basis na parang for me effective or sumusunod talaga siya sa TA ko, kumbaga, yung trend line. Yeah, I mean, like for me, agree din ako kasi trend line, doon mo makikita kung may higher highs or lower of lows. Makikita mo yung trend eh. And kung nabasag ba niya eh. Marami ka nang makikita doon. Ito yung question ko kasi you said yung basis mo, technical analysis, yung trend line. May time ba na na-plot mo, ito, nabasag niya yung, or nag-breakdown siya doon sa support. And doon sa strategy mo normally, dapat cut loss na to kasi nag-break. Pero minsan hinold mo kasi you were very optimistic. Hindi, laban tayo sa sa stock na to or sa crypto na to. May ganun ka bang instant? Kasi minsan mahirap yun eh. Very, nagiging optimistic ka eh kasi ayaw mo wala ng pera. All the time. Lahat na ng mga pinagdaanan ng mga beginners or mga retailers kung paano sila mag-TM, pagdaanan ko lahat ng mga emotional sides. Sobrang dami, as in, kahit bumagsak na siya sa TA analysis mo, parang you're still holding on to it, yung talagang yung paniniwala mo. And I think that's hindi magandang practice siguro yun, no? But that's something na kailangan mong idaan sa discipline talaga. So, ayun, napagdaanan ko na lahat, no? Manalo ng malaki, matalo ng malaki. Sobrang dami ko na pinagdaanan. Yun lang masasabi ko. So in short, tao ka rin pala, Archie, bro. May emosyon, di ba? So, pero as you have grown, kasi lahat tayo may mga growing pains na ganun, na minsan our emotions get the most of us. What have you learned so far in setting aside your emotions sa trade? Ano yung best practices mo? Actually, for me kasi, as much as possible, buy and hold na lang, no? Wag ka na mag-TA. Kasi it's a very long process eh. You know, kahit sabihin mong 1 year ka na nag-aaral ng TA, it's not a guaranteed na magiging profitable ka na kagad kahit nag-aral ka ng 1-2 years eh. Ako, for example, I've been in crypto for about 7-8 years na. And syempre, since last mo 2020, doon ako nag-start mag-TA. Until now, hindi talaga ako magaling mag-TA, no? Kahit 3-4 years na experience ko sa pag-TA, hindi talaga. Mahirap, no? So, I'd suggest na if it's something not for you, no? Hindi talaga para sa'yo, if lagi ka natatalo, I highly suggest just to buy and hold na lang talaga. Wag mo na tingnan yung chart. Honestly. I mean, thank you, Archie, for your vulnerability and for your humility. I think that's also a good trait that you're aware of ano yung strengths mo and things that you need to improve on. Kasi 'di ba, alam mo Archie, 'di ba minsan nangyayari, sige trader ako. Tapos pag naipit, investor na, 'di ba? 'Di ba maraming True. That's very true. Maraming mga ganyang mga instances.